Tatay! Halika na't makakain na! Sigaw ni Aling Sima sa loob ng kanilang kubong na sa gilid ng gubat. Isang batang paslit na may mga galos sa binti at tuyong putik sa pisngi ang lumabas mula sa makapal na damuhan. Hawak niya ang isang tirador at isang kalapati na natamaan sa pakpak. Inay, tignan mo oh, nahuli ko. Uwi ka ni Totoy, isang 7 taong gulang na bata, ngunit bihasa na sa pagsiksik sa mga kakahuyan. Abay, kawawa naman ang ibon anak. Uwi ka ni Aling Sima habang inaabot ang ibon at inilagay ito sa bilao. Saan mo naman to napuntirya ha? Doon po sa tabing sapanay, yung puno ng balite. May mga ibon pong nangingitlog doon. Diyos ko anak, huwag kang lalapit mag-isa sa balite. May mga nilalang daw doon, sabi ni Kaandong. Biglang natawa si Totoy sa sinabi ng ina. Hindi po totoo yun, Nay. Wala naman akong nakikitang engkanto eh. Ngumiti si Aling Sima, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Si Totoy ay lumaki sa liblib na sitio Ligaya, isang baryong napapalibutan ng masukal na kagubatan. Ang ama niyang si Mang Caryo ay isang batikang mangangaso, ngunit madalas ay wala sa bahay. Lagi itong nasa kabundukan, naghahanap ng hayop para sa pang-araw-araw na pagkain. Isang gabi habang malakas ang ulan, umuwi si Mang Caryo na basang-basa at may pasan na usa. Sima! Toto! Gising pa ba kayo? Pagtawag ni Mang Caryo. Lumabas si Totoy, dala ang isang lamparang digas. Tay, ang laki ng nahuli nyo. Nakaswerte ako anak. O ano, gusto mo rin bang matutong manghuli ng ganito? Tanong ni Mang Caryo sa anak habang inilalapag ang usa sa sahig. Opo tay, gusto ko pong maging katulad nyo. Pero huwag kang basta papasok sa gubat nang mag-isa lang, lalo't wala kang gabay. Baka may masalubong kang hindi hayop. Ano pong ibig nyong sabihin? Tanong ni Totoy sa ama. Hindi lahat ng nilalang sa gubat ay hayop anak. May mga mata sa dilim na hindi mo na naising makita at makaharap. Kaya ang mabuti ay matuto ka muna sa tabi ko. Bukas sasama ka sa akin sa pangangaso. Sakto naman ang paglabas sa silid ni Aling Sima. Hoy Caryo, ano bang itinuturo mo? Ang bata pa ni Totoy para isama mo sa pangangaso. Delikado ang gubat lalo na sa gabi. Marami ang mga kwento patungkol sa mga espiritong ligaw at mga engkanto. Wala ka namang dapat ikabahala. Kasama naman ako ng anak mo. Sa kamagandang habang bata pa si Totoy, ay maturuan ko na. Mas madali siyang matututo. Sinay kasi, kung ano-anong pinaniniwala ang kwento ng matatanda. Totoo ang mga kwento anak. Pero kung matututunan mo ang pasikot-sikot ng gubat, ay alam mo na ang mga lugar na dapat mong iwasan. Ibig niyong sabihin tay, may engkanto nga sa gubat? Hindi lang engkanto at espiritong ligaw Totoy. May iba pang hindi natin kauri ang nagkukubli sa kagubatan. Sa kabila ng mga narinig sa magulang, ay hindi pa rin tinablan ng takot si Totoy. Kinabukasan ay sumama pa rin ito sa kanyang ama. Mainit ang sikat ng araw nang muling pumunta si Mang Caryo sa gubat at kasama na nito si Totoy. Bitbit ng ama ang bambang, isa itong patpat na may talim sa dulo na ginagamit sa pag-ani ng bunga o minsan ay panghuli ng hayop. Si Toto naman ay may dalang maliit na buslo na gawa sa banig. Tandaan mo Totoy, ang gubat ay hindi basta gubat. Marunong yang makinig, marunong yang manukso. Pero kung papakinggan mo siya, maituturo niya ang sekreto niya. Sekreto tay? Anong sekreto? Halika rito, tignan mo ang mga dahon. Alin sa mga yan ang bagong apak? Napatingin si Totoy sa lupa. Lahat ay parang pare-pareho lamang. Hindi ko alam tay, parang lahat magkakapareho eh. Ngumiti si Mang Caryo. Yumuko ito at itinuro ang isang bahagyang niyurak na dahon. Yan o, nakaliko ang tangkay. Ibig sabihin, may dumaan dyan at bagong apak lang. At kung titignan mo ang gilid ng putik, may bakas ng paa. Namangha si Totoy. Sa hayop yan tay? Hindi, isa itong apak ng tao.
pero mabigat ang hakbang. Pwedeng may bitbit o huminto siya sandali. Pwede ring may hinahabol. Hinahabol po, tulad ng mga hayop. Oo, o mas malala pa. Pero huwag kang matakot. Kung matalas ang mata mo, ligtas ka. Habang naglalakad, pinatigil siya ni Mang Caryo sa ilalim ng malaking puno. Sige nga, Totoy. Saan ang hilaga? Hilaga? Doon po. Sabay turo ni Totoy sa kaliwa. Napailing si Mang Caryo, pero nakangiti. Kapag wala kang kompas, ang mga dahon ng punong may lumot ay palaging nasa hilaga ang madaming lumot. Sige, subukan mong ikutin ang puno. Umikot si Totoy at nakitang tama nga ang ama. Ayos, gagamitin mo yan sa tuwing nawawala ka. Pero mas higit sa lahat ay ito. Tumigil si Mang Caryo at tumahimik. Tumahimik ka muna, Totoy. Pakiramdaman mo ang paligid. Isara mo ang mga mata mo. Sabihin mo kung ano ang naririnig mo. Pumikit si Totoy. May katahimikan. At narinig niya ang hangin, ang huni ng mga ibon at kuliglig. May kuliglig? May ibon? Sagot niya. Ano pa? Bulong ni Mang Caryo. Pumikit pa si Totoy nang bigla ay may narinig siyang bahagyang kaluskos sa kanan. May gumagalaw sa tuyong dahon. Tama ka. Diyan mo malalaman kung may naninilip. Diyan mo maririnig kung may kalaban. Diyan mo rin maririnig ang mga hindi nakikita. Napakunot ng noo si Totoy. Hindi po ba yun panakot lang ni Lola? Yung mga hindi nakikita? Tumitig si Mang Caryo sa kanya. Saglit ang katahimikan. May lalim ang kanyang mga mata. Hindi lahat ng kwento ay panakot lang. Minsan ito ay babala. Kaya hinahasa kita, anak. Kasi balang araw, hindi lang hayop ang gagalaw sa paligid mo. May mga nilalang na mas tahimik, mas mabilis, at kung hindi ka matututo, baka hindi ka na makabalik. Biglang nanlamig ang batok ni Totoy, pero tahimik lang siyang tumango. Gusto ko pa pong matuto, Tay. Gusto kong maging tulad nyo. Ngumiti si Mang Caryo. Sige, bukas ng umaga ay ituturo ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Pero sa ngayon ay kailangan na nating magpahinga at dumidilim na ang paligid. Nagtungo sila sa isang kubong ginawa ni Mang Caryo na nagsisilbing pahingahan niya sa pangangaso. Kaninong kubo ito, Itay? Ginawa ko ito. Dito ako nagpapalipas ng gabi pag hindi ako agad nakakauwi ng bahay. Sa paglipas ng buwan at taon, ay nahasa si Totoy sa pangangaso. Lahat ng itinuro ng ama ay tumimo sa kanyang isip at kanyang ginamit upang ligtas na makabalik at makahuli ng malalaking ligaw na hayop gubat. Mabilis ang paglipas ng taon at ngayong binata na si Totoy ay bihasa na ito sa panghuhuli ng mga hayop gubat. Kabisado na rin niya ang mga batas ng gubat at kalikasan. Isang gabi, masayang umuwi ang mag-ama. Pasan ang tig-isang baboy ramo na kanilang nahuli. Malayo pa lang ay tinatawag na ni Totoy ang kanyang ina. Ngunit walang sumasagot. Madilim ang loob ng kanilang tahanan. Aba, maaga atang natulog ang nanay mo. Baka ho napagod sa gawaing bahay, Tay. Siguro nga. Mabuti pa'y sa kusina na tayo dumaan. Dumaan sila sa likod bahay. At pagbukas ni Totoy sa pinto ng kusina ay sumalubong sa kanya ang madilim na loob ng bahay at ang mabahong amoy na dala ng hangin. Ano ba yan? Ang baho! Oh, bakit mabaho? Hindi ko ho alam, Itay. Pero ang baho sa loob ng bahay natin. Nay, nasan kayo? Nandito na kami ni Itay. Nay! Nang walang mahintay na sagot ang mag-ama, ay kinabahan ang mga ito. Sima! Nariyan ka ba? Bilisan mo, anak. Baka kung ano na ang nangyari sa nanay mo. Oh, eto ang posporo. Sindihan mo ang lampara. Madali ka. Kahit madilim ang paligid, ay naglakad si Totoy palapit sa kalan. Dahil sa kabisado naman niya, kung saan madalas nakalagay ang lampara, ay agad niya iyong nakuha. Nang masindihan ang lampara, ay mabilis na kumalat ang liwanag sa loob ng bahay. Tay,
Mukhang pinasok tayo ng magnanakaw. Tignan mo ang mga gamit. Gulo-gulo. Agad na tinakbo ni Mang Karyo ang silid. At sa pagbukas niya ng pinto, ay bumungad si Aling Sima na nakahiga sa papag at wala ng buhay. Nakalawit ang ulo nito at dilat ang mata, habang ang bibig naman nito ay nakabuka. May malaking sugat sa leeg at wakwak ang dibdib. Sima! Sigaw ni Mang Karyo. Inay! Sinong gumawa sa inyo nito, Inay? Inay ko, sinong gumawa nito? Umaalingaw-ngaw ang malakas na pagtangis ng mag-amang na ulila ni Aling Sima. Dahil sa ingay ay naalarma ang mga kapitbahay. Paring Karyo! Paring Karyo! Totoy! Anong nangyayari? Si Doming ito, pare! Matagal bago napagbuksan ng pinto si Domeng, ang kumpare ni Karyo at ninong ni Totoy. Oh, Totoy! Ano ang nangyayari? At ang lakas ng inyong pag-atungal? At bakit ka umiiyak, iho? Si Inay ho, Ninong. Patay na si Inay. May pumatay sa kanya. Ano? Dali-daling pumasok si Domeng sa silid at doon niya naabutan si Karyo na nakaupo at umiiyak sa tabi ng bangkay ni Aling Sima. Diyos na mahabagin. Sino ang gumawa nito, pare? Hindi namin alam, pare. Nadatnan na lang namin si Sima sa ganitong sitwasyon. Nagbulungan ang mga kapitbahay na naroon din at may kanya-kanyang opinyon sa kung sino ang maaaring responsable sa pagkamatay ni Aling Sima. May nagsasabing maaaring pinasok ng masamang tao at balak pagnakawan ang matanda. Ngunit mayroon din naman nagsasabing hindi pangkaraniwang tao ang pumasok sa bahay nila Aling Sima dahil sa klase ng pagkamatay nito. Para sa iba, aswang ang pumatay kay Aling Sima. Kinabukasan, sa burol ni Aling Sima ay tahimik lamang ang mag-ama. Nakaupo sila nang lapitan sila ni Domeng. Nakikiramay ako, pare. Totoy. Salamat po, Ninong. Pare, hindi nyo ba narinig ang paghingi ng tulong ni Sima? O wala ba kayong napansin na ibang tao ang pumasok dito sa bahay? Wala naman, pare. Wala namang tao ang bumisita sa inyo. Si Mari naman ay hindi naman namin narinig na sumigaw. Nakita ko pa nga siyang nagsasamsam ng mga sinampay. Siguro bandang 5:30 yun ng hapon. Hindi ordinaryong tao ang gumawa nito sa asawa mo, Karyo. Biglang wika ni Mang Ingo ang nag-iisang albularyo sa sityo. Sabay-sabay na napatingin ang tatlo kay Mang Ingo na noon ay nakatayo at nakadungaw sa kabaong ni Aling Sima. Anong ibig niyong sabihin, Tata Ingo? Tanong ni Karyo na noon ay tumayo at nilapitan ang matanda. Nakita niyo ba kung sino ang pumatay sa asawa ko? Hindi, iho. Pero base sa narinig kong usap-usapan ng mga taga rito na nakakita sa bangkay ni Sima, ay alam kong hindi yun kayang gawin ng isang normal na tao lamang. Diretsahin niyo na nga ako, Tata Ingo. Sino o ano ang pumatay sa asawa ko? Aswang! Aswang ang pumatay sa asawa mo, Karyo. Imposible ang sinasabi niyo, Tata Ingo. Matagal nang walang aswang dito sa sityo. Alam niyo naman yan, di ba? Oo, pero pwede silang bumalik dahil ang mga aswang ay tulad din natin. Marunong maghiganti at ang labanan ng aswang at tao ay walang katapusang digmaan. Kung totoo ang sinasabi niyo, ay humanda sila. Dahil muli nilang inumpisahan ang laban. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipaghihiganti ang pagkamatay ni Sima. Pero ano ang laban mo sa tulad nila? Ha, Karyo? Ang mga antingero sa baryo ay mga yumao na. Ang kalikasan ay nagdamot na. Wala nang pinagkakalooban ng mutya. Hindi ko kailangan ang mutya. Sapat na ang kaalaman ko at ang aking itak upang puksain sila. Binabalaan kita, Karyo. Hindi mo sila kakayanin. Ang balak mo ay maghahatid lamang sa iyo sa hukay. Nang mailibing si Aling Sima, ay nag-umpisa ng maghanda si Mang Karyo.
Hinasa nito ang kanyang itak at naglagay ng asin sa isang bag. Anong ginagawa niyo, Tay? Huwag niyong sabihing hahanapin niyo ang aswang na sinasabi ni Tata Ingo. Oo, tama ka. Tay, hindi ba't sinabihan na kayo ni Tata Ingo na hindi niyo kakayanin ang mga aswang? Ano, magpapakamatay na ba kayo? Kung yan ang kailangan para maipaghiganti ko ang iyong ina, ay gagawin ko, Totoy. Itigil niyo na ang kahibangang ito, Itay. Huwag mo nga akong turuan, Totoy. Sige, kung ayaw niyong magpapigil, ay sasama ako sa inyo. Hindi, dito ka lang, Totoy. Pero Itay, hindi ko kayo pwedeng hayaang mag-isa. Dalawa tayong nasaktan sa pagkawala ni Inay. Dalawa tayong uhaw sa paghihiganti, Itay. Saglit na natigilan ang kanyang ama at tumitig ito sa kanya. Sigurado ka ba? Handa ba at buo ang iyong loob, ha, Totoy? Oho, handa ako, Itay. Para sa ikatatahimik ng kaluluwa ni Inay, ang gagawin ko. May kadiliman pa ang paligid nang umalis ng bahay ang mag-ama. Bitbit ang matatalas nilang itak ay tinungo nila ang gubat kung saan maaaring gawing taguan ng mga aswang. Tandaan mo, Totoy, ang gubat ay tahimik, ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay maraming sekreto ang nagkukubli. Tumango si Totoy habang malikot ang kanyang mga matang, sinusuyod ang madilim na gubat. Paano nalalaman kung may aswang sa paligid, Itay? Madali lang malaman, anak. Dahil hindi nila kayang itago ang masansang nilang amoy. Kaya oras na mga may bulok na laman ang simoy ng hangin, ay isa lang ang ibig nitong sabihin. May aswang sa paligid? Tama ka. Nagpatuloy sila sa paglalim sa kagubatan hanggang sa... Tay, ang baho, pero hindi amoy ng bulok na laman, kundi amoy panghi at ang anggo. Maaaring nasa lugar tayo ng mga bayakan, kaya nakakaamoy ka ng mapanghi. Napatingala sa taas ng puno si Totoy at nakita niya ang naglalakihang paniking nakasabit sa mga sanga. Ang iba ay lumilipad at palipat-lipat ng sanga. Dahan-dahan at maingat ang ginawa nilang paghakbang, ngunit hindi maiiwasang makatapak sila ng mga tuyong sanga na siyang nagbibigay ingay sa tahimik na kakahuyan ng gubat. Sa hindi sinasadya, ay natisod si Mang Caryo sa nakausling ugat ng puno, dahilan ng pagkadapa nito. Sa kanyang pagbagsak, ay lumikha ng malakas na ingay ang mga tuyong dahon na kanyang nadaganan at nabulabog ang mga dambuhalang paniki. Nagkagulo ang mga ito at nagliparan. Ang iba sa mga ito ay inatake ang mag-ama. Takbo, Totoy! Sigaw ni Mang Caryo. Ngunit bago pa magawang tumakbo ni Totoy, ay isang bayakang sobrang laki ang biglang umatake sa kanya. Kumapit ito sa kanyang likod. Itay! Tulong! Napalingon naman agad si Mang Caryo at nakita nga nito ang malaking bayakan sa likod ni Totoy. Mabilis na siyang tumakbo, ngunit bago pa niya malapitan ang kanyang anak, ay kinagat ng dambuhalang paniki si Totoy sa leeg. Napasigaw si Totoy dahil sa sakit nang bumaon ang pangil ng bayakan. Nang makalapit si Mang Caryo, ay agad niyang tinaga ang dambuhalang paniki. Gumuhit ang talim ng itak ni Mang Caryo sa likod ng bayakan at pumulandit ang dugo nito na tumalsik pa sa mukha ni Mang Caryo. At sa pagbagsak ng bayakan sa lupa, ay kasabay nitong bumagsak ang katawan ni Totoy na noon ay namumutla at walang malay. Totoy! Gising! Gumising ka, anak! Ngunit walang reaksyon ang binata. Pinakinggan ni Mang Caryo ang dibdib ng anak at narinig niya ang mabilis na pagtibok ng puso nito. Ang laway ng bayakan ay pumasok sa loob ng katawan ni Totoy. At habang walang malay ang binata, ay may kakaibang supernatural na nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Ang laway ng bayakan ay humalo sa dugo ni Totoy at kumakapit sa bawat cells ng binata. Mabilis nang binuhat ni Mang Caryo ang anak
at nagmamadaling tumakas sa nagkakagulong bayakan. Hirap man ay sinikap niyang makalabas ng gubat at diretsyong dinala ang anak sa bahay ni Tata Ingo. Tata Ingo, tulong! Tulungan niyo kami! Nagmamadali namang binuksan ng albularyo ang pinto nang makilala ang boses ni Mang Karyo. Ano ang nangyari sa inyo, Karyo? Saka ko na ikwekwento, Tata Ingo. Unahin na nating gamutin si Totoy. Nakagat siya ng bayakan. Agad nilang inihiga si Totoy sa bakanting papag na sinadyang ginawa para sa mga pasyente ni Tata Ingo. Ngunit matapos suriin ng manggagamot si Totoy, ay sinabi nitong patay na ang binata. Hindi maaaring mamatay ang anak ko. Subukan niyo siyang gamutin. Painumin niyo siya ng mga ginawa niyong gamot. Ano ka ba, Karyo? Hindi ako Diyos para buhayin ang patay na. Magsasalita pa sana si Karyo nang biglang sumigaw ng malakas si Totoy. Tubig! Gulat at agad na napalingon ang dalawa. Hindi makapaniwala ang mga ito nang makitang nakaupo si Totoy. Tumakbo palapit si Karyo sa anak. Totoy, buhay ka! Salamat sa Diyos at buhay ka, anak! Tubig! Pahingi po ng tubig. Uhaw na uhaw ako. Sandali lang, anak, at kukuha ako. Tata Ingo, maaari bang makahingi ng inuming tubig? Doon sa kusina. Kumuha ka doon. Tugon naman ng manggagamot habang nagtatakang nakatitig kay Totoy. Imposibleng mabuhay pa ang batang ito dahil hindi na tumitibok ang kanyang puso nang suriin ko siya kanina. Bulong pa ni Tata Ingo sa sarili. Eto ang tubig, anak. Uminom ka. Matapos makainom ng tubig, ay saka ikwinento ni Totoy ang nangyari. Para daw siyang naglakbay sa napakalayong lugar. Isang lugar kung saan may nagtataasang mga gusali na animo gawa sa ginto. Magagara ang kasuotan ng mga tao. Ngunit ang pinagtatakahan niya ay parang hindi normal ang mga tao doon dahil sa maputla nilang mga balat at hawig sila ng isang paniki. Doon ay isang magandang babae ang kanyang nakausap at sinabi sa kanyang siya daw ang pinili upang maging tagapagtanggol. Siya daw ang magiging tagausig sa mga kampon ng dilim. Sabi pa ni Totoy ay may ipinakain sa kanyang itim na prutas na noon lang niya nakita. At nang maubos niya ang prutas na iyon, ay biglang dumilim ang paligid. At bigla na lang niyang naramdaman na para siyang nahuhulog sa napakalalim na balon. At sa pagmulat nga ng kanyang mga mata, ay naramdaman niya ang pagod at labis na pagkauhaw. Napatingin si Karyo kay Tata Ingo. Ang mga mata niya ay parang nagtatanong. Tumaas naman ang magkabilang balikat ng manggagamot na parang sinasabi nitong wala siyang alam. Makaraan ang kalahating oras ay nagpaalam ng umuwi ang mag-ama. Habang sila'y naglalakad, napansin ni Totoy ang maraming bagay na nagbago sa kanyang sarili. Ang kanyang pandinig ay tumalas. Naririnig niya ang pag-uusap ng mga tao kahit nasa loob na ng tahanan ang mga ito. Naging malinaw din ang kanyang paningin sa dilim. Na pati langgam na nagbubuhat ng pagkain ay nakikita niya. Tumalas din ang kanyang pang-amoy. Sa kabila ng pagtataka ay hindi siya nagsalita. Pinili niyang sarilinin na lamang ang kanyang napansing pagbabago sa sarili. Pagdating nila ng bahay, ay naghanda si Karyo ng mainit na tubig sa planggana at malinis na tela. Halika anak, at lilinisan ko ang sugat mo sa leeg. Lumapit naman si Totoy sa ama habang kinakapa ang leeg kung saan siya bandang nakagat ng dambuhalang paniki. Tay, parang gumaling na ang sugat ko. Wala na akong nakakapa. Wala na rin ang sakit. Tinignan naman iyon ni Karyo at nagulat ito nang wala siyang makitang sugat. Mahusay talaga si Tata Ingo. Mabisa ang mga gawa niyang gamot. Biro mo, napakabilis naghilom ng sugat mo. Hindi kaya dahil sa kinain kong itim na prutas? Ano ka ba naman, Totoy?
Halusinasyon mo lang ang mga yon. Wala ka naman talagang kinain dahil wala kang malay ng ilang oras. Tumigil na nga ang pintig ng puso mo kanina, kaya inakala naming ikaw ay patay na. Sa muling pagsapit ng umaga, nagising si Totoy na wala sa bahay ang kanyang ama. Nagtungo siya sa kusina pero wala pa rin doon si Karyo. Tanging almusal na nasa lamesa ang kanyang nakita. Saan kaya pumunta ang tatay? Bulong ni Totoy habang kumakain ng sinangag at pritong tinapa. Nang bigla niyang maalala ang planong paghihiganti ng kanyang ama sa mga aswang, itinigil niya ang pagkain at tumakbong tinungo ang silid ni Karyo. Pagpasok niya ng silid, ay nakita niyang nakasabit sa haligi ang itak ng ama. Nakahinga siya ng maluwag at muling bumalik sa pag-aalmusal. Maya-maya lang ay dumating na si Karyo. May bitbit itong bagong itak at kalahating sako ng asin. Nang makita ni Totoy ang bitbit ng ama, ay nagduda na ito. Tuloy pa rin ba ang gagawin yung pagtugis sa mga aswang, itay? Tanong niya sa ama. Oo anak, hindi ako titigil hanggat ano? Hanggat hindi kayo namamatay? Ha itay? Wala kayong laban sa mga aswang. Bakit hindi nyo na lang ipagbigay alam sa mga pulis para sila na ang bahala? May malakas silang mga armas na kayang tapusin ang mga aswang. Mga pulis na tatawanan ka lang at iisiping nasisiraan ka ng ulo. Totoy, ang mga alagad ng batas ay hindi naniniwala sa mga aswang. Nariyan sila para puksain ang mga masasamang tao. Hindi sila nakadesenyo para sa mundo ng kababalaghan. Si Tata Ingo, di ba't albularyo siya? Baka kaya niya ang aswang. Walang tangan na mutya si Tata Ingo. Tanging gabay na tagapagpagaling lang ang meron siya. Oo, may alam siya tungkol sa mga aswang. Pero wala siyang kakayahang tapatan ang lakas ng mga ito. Ibig sabihin, tanging antingero lang ang pwedeng tumapat sa mga aswang? Ganun na nga, dahil nagtatangan sila ng mutya na nagbibigay ng lakas sa kanila. Yun naman pala Alam nyo naman pala itay. Bakit matigas pa rin ang ulo nyo? Pagpapakamatay ang hanap nyo hindi paghihiganti. Saglit na natigilan si Karyo. Napatitig ito sa anak. Makaraan ang ilang saglit ay tila nakapag-isip ito. Pasensya ka na anak. Sa tuwing naaalala ko kasi ang iyong inay, nabubuhay ang galit sa aking puso. Ano po ba ang dahilan itay? Bakit parang galit na galit sa pamilya natin ang mga aswang? Dito ay nagkwento si Karyo. Sinabi niya kung saan nag-ugat ang galit ng mga aswang. Ayon kay Karyo, isang antingerong manunugis ng aswang ang ama ni Sima. Maraming taon na ang lumipas nang lusubin ng mga grupo ng antingero sa kagubatan ng kanilang baryo. At ito ay pinamunuan ng kanyang lolo. Isang madugong gabi ng digmaan sa pagitan ng antingero at aswang ang naganap. Dahil sa malakas na tangang mutya ng kanyang lolo, ay nagtagumpay silang talunin ang mga aswang. At ang lolo din ni Totoy, ang mismong nakapatay sa pinuno ng mga ito. Ngunit may mga nakaligtas at maaaring sila ang naghihiganti. At dahil sa patay na nga ang iyong lolo, kaya ang iyong ina ang kanilang binalingan. Ang mga aswang kasi ay hindi nagpapalugi. Sabi nga ni Tata Ingo, ay baka ito na naman ang umpisa ng kalbaryo natin dito sa baryo. Dahil ang iba dito ay apo at anak rin ng mga namatay ng antingero. Nasaan na ho ang mga agimat ng mga antingero? Yung agimat ni lolo? Wala na. Ang mga mutya ay binawi na ng kalikasan. Bakit ho? Dahil tinanggihan ng mga tagapagmana, kaya marahil ay nagtampo ang kalikasan at idinamot na ang pagbibigay ng mutya bilang parusa sa mga taong walang pakialam at pagmamahal sa kahalagahan ng mutya. At isa na ang nanay mo sa tumanggi. Kaya pala wala ng antingero ngayon dito sa baryo. Tama ka anak. Isang araw habang si Totoy
ay patungo sa gubat upang mangaso, ay narinig niya ang isang batang sumisigaw sa kalayuan. Humihingi iyon ng tulong at halata sa boses nun ang paghihirap. Agad na tumakbo si Totoy. Nagtaka pa si Totoy nang mapansin niya ang napakabilis niyang pagtakbo. Animo isa siyang tigre kung tumakbo. At kahit masukal ang pinanggagalingan ng boses, ay walang kahirap-hirap niyang nalalaman ang eksaktong lokasyon ng batang nangangailangan ng tulong, gamit lamang ang kanyang matalas na pandinig. Hindi nagtagal ay nasa harapan na niya ang batang kasalukuyang pinupuluputan ng malaking sawa. Hindi na inaksaya pa ni Totoy ang panahon at agad niyang dinakma ang ulo ng ahas. Walang kahirap-hirap niyang ibinuka ang bibig ng sawang nakasakmal sa hita ng bata. Matapos iyon ay mabilis niyang tinanggal ang nakapulupot na katawan ng sawa sa bata gamit lamang ang isa niyang kamay. Nang makawala ang bata ay siya naman ang pinuluputan ng ahas at inumpisahang lingkisin. Ngunit hindi magawang madurog ng sawa ang kanyang buto. Sa hindi sinasadya ay nagtama ang mga mata ni Totoy at ng ahas. May kung anong liwanag ang kumislap sa mga mata ni Totoy. Dahilan upang biglang umamo ang ahas at lumuwag ang pagkakapulupot nito sa binata. Nang maramdaman ni Totoy na parang bumait sa kanya ang sawa, ay nagwika siya. Hindi kita papatayin at papakawalan kita, pero ayaw ko nang mambiktima ka ng tao. Maraming hayop dito sa gubat, yun na lang ang kainin mo. Pagkawika ni Totoy ay parang naintindihan siya ng ahas. At nang bitawan ito ni Totoy, ay mabilis na itong gumapang patungo sa loob ng kagubatan. Dali-dali nang dinaluhan ni Totoy ang bata, na noon ay natulala sa nakitang kakayahan ng binatang nagligtas sa kanya. Bata, okay ka ba? Opo, kuya. Ang lakas po ninyo. Para kayong superhero. Natawa naman si Totoy sa sinabing iyon ng bata. Ngunit kahit si Totoy ay hindi makapaniwala sa kanyang lakas. Alam niyang malaki ang kanyang pangangatawan, pero hindi pa rin iyon sapat upang talunin ng ganun lang ang isang malaking sawa. Isa pang pinagtatakahan niya ay parang may kakayahan siyang makausap ang ahas. Tsamba lang yun, boy. Saan ka ba nakatira at ihahatid na kita? Sa kabilang baryo po. Kabilang baryo? Tapos nakarating ka dito sa baryo namin? Ayos ka rin ano? Siya, tara na. At malapit nang lumubog ang araw. Baka mamaya, hindi lang ahas ang magtangkang kumain sa'yo. Baka pag naamoy ka ng aswang, doon ka na hindi palaring makaligtas. Bakit kuya? May aswang po dito? Oo, kaya huwag kang pupunta sa gubat nang nag-iisa. Lalo na kung alam mong palubog ang araw. Habang naglalakad pa uwi si Totoy, ay iniisip niya ang kakaibang kakayahan na taglay niya ngayon. Hindi kaya dahil yun sa kagat ng dambuhalang paniki? Hindi kaya dun ko nakuha ang mga kakayahan ko? Baka may agimat na ako. Bulong ni Totoy. Gabi na nang makauwi si Totoy sa bahay. Tay, nandito na po ako. Hindi ako natuloy makapangaso ngayon. Uwi ka ni Totoy, pero walang sumasagot sa kanya. Nagtaka si Totoy. Alam niyang hindi naman palalabas ng bahay ang kanyang ama kung hindi ito nangangaso. Agad niyang pinuntahan ang silid ng ama, pero wala si Karyo doon. Wala din ang bago nitong biling itak at ilang supot ng asin na binalot ng ama ng nakaraang araw. Lintik, napakatigas talaga ng ulo ni Itay. Tiyak na sa gubat yun para hanapin ang mga aswang. Wika ni Totoy at mabilis na itong tumakbo patungo sa gubat. Mabilis ang ginagawang pagtakbo ni Totoy. Mataas ang kanyang talon tuwing may nakaharang sa kanyang daan tulad ng mga malalaking tuyong katawan ng kahoy. Habang siya tumatakbo ay ginamit niya ang talas ng kanyang pandinig upang agad na mahanap ang kinaroroonan ng ama. Habang lumalalim siya sa gubat, ay unti-unti niyang naririnig ang tinig ng kanyang ama. Tila ba nahihirapan iyon?
Lalo pang bumilis ang pagtakbo ni Totoy. Mabilis niyang narating ang pusod ng kagubatan. Doon ay nakita niya ang dalawang aswang na may mapuputing buhok. May katangkaran at makisig ang pangangatawan. Bukod doon ay may mahahaba din kuko na ginagamit pang kalmot sa hubad at nakataling katawan ni Kanor. Mga hayop kayo! Pakawalan niyo ang itay ko! Sigaw ni Totoy. Agad na napalingon sa kanya ang dalawang aswang. Totoy! Umalis ka na dito! Bakit mo pa ako sinundan? Mamamatay ka dito, anak! Umalis ka na! Hindi, Itay. Hindi kita pwedeng iwan dito. Sabay tayong lalabas sa gubat na ito ng buhay. Malakas na nagtawanan ang dalawang aswang. Ikaw pala ang anak ni Sima at Karyo. Tamang-tama ang dating mo, bata. Hindi na kami mahihirapang hanapin pa ang lahi ni Sima. Dahil matapos naming patayin ang iyong tatay, ay ikaw naman ang isusunod namin. Yan ay kung magagawa nyo akong paslangin. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo. Lalabas kami ng buhay at kayong dalawa ang maiiwan dito at kakainin ng lupa upang maging pataba. Muling nagkatinginan ang magkapatid na aswang. Sabay malakas na naghalakhakan ang mga ito. Narinig mo yun, kuya? Magiging pataba daw tayo sa lupa? Baka nahihibang ang taong ito at iniisip niyang uubra siya sa atin. Hoy bata, matagal kaming nagsanay at hinintay ang pagkakataong ito. Tapos sasabihin mong magiging pataba lang kami? Malaking insulto sa amin yan. Sige, ipakita mo ang ipinagmamalaki mo kung meron nga. Mabilis nang umatake ang magkapatid na aswang. Ang isa ay tumalon upang atakihin ang pang-itaas na bahagi ng katawan ni Totoy. Samantalang ang isa naman ay inatake ang pambabang bahagi ng katawan ng binata. Ngunit nabasa agad ni Totoy ang diskarting iyon ng magkapatid, kaya tumalon siya ng mas mataas. Napatingala ang magkapatid at sakto naman napababa na si Totoy. Isang malakas na dagok ang ipinatikim ni Totoy sa aswang na umatake sa pantaas niyang katawan. At sinipa naman niya ang umatake sa bandang baba. Sumubsob ang isa sa lupa at ang isa naman ay tumilapon. Patayo pa lang ang aswang na nasubsob ay buong lakas itong binuhat ni Totoy at inihagis sa isang puno. Habang ang isang aswang ay nahihilo pa, gigil namang sumugod ulit kay Totoy ang isang aswang. Nagpalitan sila ng suntok at sipa, samantalang si Mang Karyo ay hindi makapaniwala sa nakikitang husay ng anak sa pakikipaglaban. Hindi niya akalaing ganun kahusay ang anak. Nang makarecover na ang isang aswang, ay mabilis itong umatake sa nakatalikod na binata. Agad nitong sinunggaban ang leeg ni Totoy. Hinawakan ni Totoy ang kamay ng aswang na sumasakal sa kanya, dahilan upang libre siyang atakihin ng isa namang aswang. Magkahalong kalmot at suntok ang ipinaulan ng nilalang sa sikmura at dibdib ni Totoy. Habang pinipilit ni Totoy na makawala sa mga kamay ng sumasakal sa kanya, ay ginamit naman niya ang kanyang paa upang salagin ang mga suntok at pagkalmot ng isang aswang. Nang makatiyempo si Totoy, ay sinipa niya ang isang binti ng aswang na sinundan pa niya ng isang malakas na pagsipa sa dibdib ng nilalang, kaya muli itong tumalsik. Nang makita ng aswang na sumasakal kay Totoy, ang pagtalsik at pagbalandra sa puno ng kanyang kapatid, ay lalo itong nanggigil at hinigpitan pa ang pagkakasakal kay Totoy. Walang hiya ka. Hindi namin akalaing may itinatago kang kapangyarihan. Papatayin kita! Anak,
Lumaban ka! Huwag mong hahayaang talunin ng kasamaan ang kabutihan! Sigaw ni Karyo. Nang bigla na lamang lumabas ang matutulis na mga kuko ni Totoy at ang kanyang mga mata ay nagkulay pula. Agad na sinunggaban ni Totoy ang ulo ng aswang at ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa sintido at ilalim ng tenga ng aswang. Napasigaw naman ng malakas ang nilalang at nabitiwan nito ang leeg ng binata. Sinamantala ni Totoy ang pagkakataong iyon at inihampas niya sa lupa ang aswang. Sa sobrang lakas ay naglagutukan ang mga nabaling tadyang at ibang buto ng aswang. Tila lantang gulay na ito na hindi na makayang igalaw ang katawan upang lumaban. Sinakyan ni Totoy ang likod ng nakadapang nilalang at buong lakas niyang ibinaon ang kanyang kamay na nagtataglay ng matitigas at mahahabang kuko at sa isang iglap ay hinugot niya ang gulugod ng aswang kasama ang ulo nito. Walang hiya ka! Papatayin kita! Sigaw naman ng natitirang nilalang. Pasugod na sana ito kay Totoy nang bigla itong huminto at lumingon kay Karyo. Bago kita patayin, ay gusto ko munang makita mo ang pagkamatay ng iyong ama. Tulad ng ginawa mo sa kapatid ko, hayop ka! Huwag mong gagalawin ang itay ko! Ako ang harapin mo, duwag! Huwag yang walang kalaban-laban! Ngunit ngumisi lang ang aswang na parabang inaasar pa si Totoy. Bigla na lamang itong tumakbo patungo kay Karyo na noon ay nakagapos pa rin sa puno. Ngunit bago pa nito malapitan si Karyo ay tumama sa ulo nito ang ulo at gulugod ng kanyang kapatid. Hilong natumba sa lupa ang aswang at habang nakahandusay ito sa lupa ay sinugod na siya ni Totoy. Kung nagawa niyong mapatay ang aking ina, ay hindi na niyo magagawa ito sa aking ama. Ha? At sunod-sunod ang ginawang pagkalmot ni Totoy. Winakwak ng binata ang dibdib ng aswang at hinugot nito ang puso at piniga hanggang sa sumabog. Matapos mapatay ni Totoy ang magkapatid na aswang, ay bumalik na sa normal ang kanyang mga kamay at mata. Kinalagan nito ang taling nakagapos kay Karyo. Sabi ko naman sa inyo, itay, lalabas tayong buhay sa gubat na ito. Salamat anak. Akala ko kanina ay katapusan ko na. Teka, paano ka nga ba nagkaroon ng ganyang kapangyarihan? Mula nang makagat ako ng paniki, itay. Pero saka ko na ikwekwento ng buo. Kailangan na muna nating makauwi nang madala na kita kay Tata Ingo upang magamot ang mga sugat mo. Kaya itay, sa susunod, huwag nang matigas ang ulo nyo. Okay ba yun, tay? Oo anak, pasensya ka na. At sa susunod na haharap ako sa aswang, ay magpapakagat muna ako sa paniki. Malakas na nagtawanan ang mag-ama habang lumalabas sila sa kagubatan. Wakas.